At sa puntong ito ay isa pang transport group ang atin pong makakausap. Kaugnay pa rin sa issue ng big time oil price hike. Ngayon naman ay nasa linya ng ating komunikasyon si Mr. Boy Vargas. Siya po ang presidente ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODAP. Magandang umaga po, Sir Boy. At maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming paanyaya. Ay, Sir Bernard, magandang umaga po at sa inyong mga milyon-milyon taga-subaybay, taga-pakinig. Magandang umaga po sa ating lahat. Opo, doon na tayo sa ating talakayan. Sa ngayon po na nakabinbin pa rin yung approval ng LTFRB sa inihiling na dagdag pasahe, na nasa magkano na po ba ngayon yung masasabi po natin na nawawalang kita? Kagaya ng tinanong natin kanina po sa magkano po yung nawawalang kita ngayon sa mga driver at operator dahil dito sa sunod-sunod na taas presyo ng petroleum products? Kito 200 at tataas pa po yan. Lalo po sa ngayon ay napakataas po ng diesel. Alam mo, Sir Bernard, galing po ako ng Kabanatuan kahapon. Alam niyo po ba na ang diesel doon 82 pesos? Na may threshold tayo, no? Pero ang tanong po ay parang sinasamantala na tayo ng mga oil companies. Dahil hindi pa naman dapat ang pagtataas po nila, Sir Bernard, dapat po ay Martes pa ang pagtataas. Pero kahapon nagtaasa na po. Grabe po yung itinas, 82. Yung diesel, mas mataas pa po sa gasolina, Sir Bernard. Totoo po ito. Halos lahat po ng mga small player ay sila po yung nagtaas ng napakataas, Sir Bernard. Saan po sa Kabanatuan, sir, itong binabanggit nyo? At ito, hindi po ba ito isang gasoline station lang? Hindi po. Halos lahat po doon sa Kabanatuan po. Doon po sa Nueva Ecija. Pumunta po ako ng Nueva Ecija kahapon. Talagang tinignan ko po, halos lahat po ng mga small player doon ay 82 na po yung diesel nila. Laki. So, yung binabanggit niyo po ba na kanina, nasa tama yung dinig ko, 200 pesos kada araw yung nawawalang kita ngayon sa mga driver at operator dahil dito sa sunod-sunod na oil price hike, pero pa yung inaasahang malakihan na dagdag presyo sa petrolyo ngayong linggong darating? Tama po kayo, Sir Bernard, ano? Dahil una-una, ito pong nangyayari na to ay sa akin po, no, sa personal kong pananaw, para pong sinasamantala tayo ng mga sinasabi po nila na yung giyera sa Middle East. Pero hindi na naman po Middle East ang pinagkukunan natin pero parang sinasamantala lang nila po dahil unang-una may buffer stock pa sila, Sir Bernard, di ba? May buffer stock sila ng 30 days. Pero bakit kahit hindi pa dapat magtaas, wala pang 30 days, magtataas na po sila? Parang pag kinuha po nila ng mababa, pagka po nagtaas sila, sobra-sobra ang kita po nila dyan, Sir Bernard. Maawa naman po sana sila, yung mga negosyante natin. Maawa po naman sana sila sa ating mga mamamayan at sa mga commuters at sa amin din po mga driver. Sana maawa po sila. Wala po silang puso, Sir Bernard. Opo. At yan ay naririnig naman ng ating mga government officials. Kaya alam ko po may mga panawagan na sa Kongreso na imbestigahan yung bagay na yun. Dito po sa inaasahang pagtaas ng produktong petrolyo at sinasabi nga, abot nga ng double figures. Ano po? Sa tingin niyo po, magkano po yung tinitinin yung, kumbaga, sabi naman nating makatwiran kung magpapayagan kayong taas kita o taas singil sa pasahe, yung balanse po ba? Yung kikita kayo, hindi naman masyadong mabibigatan ang mga pasahero. Magkano po yung tinitingnan nyo na makatwirang taas pasahe sa ngayon para sa inyo? Siguro po, Sir Bernard, pag-uusapan po yan namin ni Pasang Mazda, ni Obet Martin, na kung saan kami po yung nag-file ng perhek At kami naman pong dalawa ay talaga pong hindi naman po kami abusado or gusto po namin yung patas lang. At ayaw rin po namin mahirapan yung ating mananakay. Dahil yan pong mananakay natin, kailangan po natin proteksyonan. Kaya pag-uusapan pa po namin yan.
At kaya nga po nung nakaraan, ilang taon na po yung hinihiling namin na provisionary increase na hindi po na ibibigay. Piso lang ang ginawa namin, kaya po provisionary ang ginawa namin. Kung bababa po ang diesel sa dati, ay automatiko pong ibababa rin namin itong pamasahe. At sana po nung December po ibibigay na sana yan, pero sabi po namin kahit ibigay yan ay dahil ayaw namin ipasalubong ng December sa mga ating mga mananakay, sa ating mamamayan, na yung pagtaas ng pamasahe ay sabi po namin ay i-defer po namin yan. Ayan po, abangan natin ang resulta niyan. At ano naman po yung hinaing dito sa pinaplano ng pamahalaan na pagre-release ng fuel subsidy? Ano po bang masasabi niyo po dito? Ito po ba ay makatutulong kahit papaano sa inyo at hanggang kailan aabot po yung tulong na ito? Tama po kayo, makakatulong po yan, pero yan po panandalian tulong lang. Pero kahit papaano po, malaking tulong po sa mga driver natin yan at sa amin po, malaking tulong po yan. Kaya lang po talaga, paano po ipapatupad itong fuel subsidy natin, kailangan pa ng $80 per barrel. Sana nga po kung ibibigay nila to para tulong po sa amin kahit po panandalian, sana po maibigay na kaagad ng ating gobyerno. Kasi po hindi lang naman po kami yung makikinabang yan, halos lahat po ng transport natin na publiko ay makikinabang po rito. Kaya po, at sana po, ang hinihiling ko rin dyan, narinig ko po si kasamang Obet na yung mga congressman, mga senador natin, sana po pag-aralan yung excise tax at humihingi naman po ang ating Pangulo ng power na kung saan para po kung sakali isuspend niya yung excise tax. Napakamahal po ng excise tax. Halos ang pinaghuhugutan po natin ng kita yung mga driver kahit po yung public sector natin. Nag-aambag po rito. Kami pong transport sector, imagine yung excise tax po namin per liter 6 pesos. Ang pinakamababa po namin ginagamit, Sir Bernard, sa araw-araw po ay 30 liters. Pag kinumpit mo po yan, napakalaki pong taxes yan. Kaya nga po sana humihiling kami na sana yan muna po yung kung hindi po matatanggal, bawasan po at napakalaki po ng magagawang tulong sa hanay po ng gobyerno natin at sa mga mananakay at commuters. Ayan, sana po ay naririnig po ng ating mga kinaukulang mambabatas para matugunan po yung mga hinaing. Bukod po dyan, meron pa po ba kayong ibang mensahe sa ating pamahalaan at gayon din naman sa ating mga kababayan sa publiko patungkol po dito ngayon sa ating kinakaharap na masasabing krisis siguro dito sa petroleum products? Ay, pasensya na po kayo dahil humihiling po kami ng pagtaas dahil sana maunawaan niyo po kami. Dahil unang-una, nahirapan na po kami. At kung hindi naman po kami hingi ng baka po kami hindi na po namin kayanin. Ang mga driver, hindi na po talaga nila kayanin. Sa gobyerno naman po natin, sana magkapuso naman po kayo na sana po tulungan nyo ang hanay ng transportasyon. Maawa naman po kayo sa amin. Dahil unang-una, kung wala naman po ang transportasyon, medyo mahihirapan din po. Saan po sasakay? Ang ating mga mananakay. Tama po yun. Maraming salamat po, Mr. Boy Vargas. Siya po ang presidente ng grupong Altodap. Maraming salamat din po, Sir Bernard. Mabuhay po kayo. God po.